وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم آمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na tagapaglika na Diyos ng sanlibutan na nararapat dapat sambahin, at siya lang ang dapat nating pinag-uukulan kung bakit tayo gumagawa ng kabutihan, pagsamba dito sa mundo at paghiling sa anumang mga hiling natin ay sa Kanya lamang. Nawa ang gabing ito ay maging makabuluhan sa atin, maging ito ay kalugod-lugod sa Allah kung saan kayo ay nandirito sa mga lugar na ito ay pili na pinapahanap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel. Mga kapatid, kanina nasabi ko, ito, nandito si Ustad Abdul Halim. Sabi ko, bakit ka nandito, Ustad ka? Sabi niya, gusto kong makinig doon nandoon ako sa lugar na may pag-aaral. Wallahi, Sheikh, parehas tayo. Nung ako sa Madina, bro, isipin nyo, 1-2 buwan, hindi ko alam, hindi ko naiintindihan ang salita ni Sheikh Abu Bakar Jazair. Kasi unang pagdating ko ng Madina, zero. Ni pagsulat ng pangalan ko, hindi ko alam. Pagsabi ng Arabic, wala akong alam. Wala akong alam. I began from zero sa Arabic at sa Islam. Pero kung bakit ako naupo doon, dahil ang puso ko ay tunay na nananabik sa pagmamahal sa kaalaman at sa pagtitipo na kung saan kalugod-lugod sa Allah. So ngayon, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsawa man kayo sa mukha ko, sa boses ko, paulit-ulit na sinasabi natin ng akida, tauhid, pero ang alam ko at batid ko, ang tunay na Muslim na may takot sa Allah at nagmamahal sa Allah, hindi nagsasawa ang puso at tainga niya sa pakikinig sa mga aralin sa Islam. Haythu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qal, law tahurat qulubukum ma syami'at min kalami rabbikum. Kung ang inyong mga puso, ay tunay na maging dalisay, na totoo na mapagmahal sa Allah, kailanman na ito ay hindi magsasawa sa mga salita at pakikinig na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mga kapatid, may oras na tayo maghiwa-hiwalay. Maghiwa-hiwalay yung iba kung hindi mamatay, mapupunta sa ibang lugar o uwi magbabakasyon. Bakit hindi samantalahin ang oras na pagkakataon na tayo ay meron pang lakas na nandirito? Alhamdulillah. At binigyan tayo ng Allah ng taufik na makarating. Dahil ilan ng mga tao, mga kasama ninyo na gustong makarating pero hindi nakarating. Isa sa kapatid natin, si Rais, buti ngayon lang pumasok sa isip ko, nag-text sa akin. Sabi niya, Ustad, nalipat na po ako, malayo at sayang, sabi niya, hindi na ako makarating sa inyo sa pag-aaral. Nalulungkot yung brother natin. Lala natin si Rais, yung lagi nagdadala ng may pastel, pater, di ba? Yung Maguindanao. Nasaan na ngayon? Wala na. Ganyan bro, abang ikaw ay may oras pa. Katulad ni Fahmi. Si Fahmi katulad na nandun siya ngayon sa Just, di ba? Ngayon hindi na ngayon kasi wala na siya. Nailipat na daw siya si Fahmi. Kayo, ako, tayo, hindi natin alam. Bukas isang araw, hindi natin alam saan tayo. Sabi ng Allah sa Quran, yung sa ayat sa Quran, wala ta'lamu nafsun madha taksibu gada. Ano yung ayat na yun? La tadri nafsum madha taksibu gada. Wala tadri nafsum bi ay ardin tamut. Katotohanan, hindi alam ng sarili ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Ikaw, Dok, alam mo mag-upisina ka bukas, tama? Mag-upisina ka, hindi? Alam mo ba ang magaganap mangyayari doon bukas? Nobody knows. Hindi natin alam. Kaya alhamdulillah tayo nandirito dahil sa patuloy nating pag-aaral at pananaliksik at pagmamahal sa Islam. Allahumma habibnal iman. Allahumma amin. Mga kapatid, bago tayo pumunta sa ikatlo na bahagi tungkol dito sa akida na kinukuha natin, iilan lang ito, 2 o 3 na babasahin ko na nukta na pinaka-importante rin, na dapat kailangan
ay magkaroon tayo ng tunay na malalim na pag-unawa at maintindihan natin. Dito tayo nagtapos nung last week sa at-taslimu rida wa ta'atu al-muta'allaqa lillahi wa lirasulihi wal imanu billahi ta'ala hukman min al-imani bihi rabban wa ilahan fala syarika lahu min hukmihi wa amrihi. Ang isang tao, ang isang Muslim, sumuko ka, tumalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anuman ang kanyang itinakda sa buhay mo, na nangyari sa buhay mo, mabuti, masama, kailangan tanggapin mo yun na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa anuman ang kanyang mga pag-uutos. Sinabi niya sa Quran at sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggapin mo o hindi, kailangan mo tanggapin. Bakit? Kasi alipin ka lang. At ang tagapaglikha ang Diyos na tunay na makapangyarihan na alam niya kung bakit niya inuutos yun dahil yun ang totoong mabuti sa sangkatauhan. Kaya dapat tanggapin yun. Hindi ka pwedeng pumili na sabi mo na ito ang gusto ko. Sabi mo na bakit ganito ang oras ng pagdarasal? Ganito ang gusto ko, magdarasal ako ng ganitong oras. La, abadan, mayumkin. Laysa kullu ma yatamannahul mar'u yudriku. Hindi kung anong gusto mo ay yun ang mangyayari. Ano ang gusto ng Allah ang siyang mangyayari. At hindi pwede na ikaw ang pumili. May isa sa aya sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Hindi kailanman nararapat sa isang mananampalataya na mga kalalakihan at mga kababaihan na pag nagtalaga at nagutos ang Allah at ang kanyang sugo sa anuman ay magkakaroon sila ng pagpipili. Sino magkakaroon ng pagpipili? Ikaw. La, abadan. Hindi pwede. Kasi siya ang Allah na Diyos na dapat nating tanggapin. So anuman ang masama, anuman ang mga pigati, anuman ang lungkot, anuman ang nangyayari, tanggapin mo ito na ito ay kagustuhan ng Allah na hindi mo alam sa bandang huli. You found it and you realize at the end, a blessing in disguise. Ito pala ang mabuti sa akin. Maraming ganyan, di ba? Hindi mo matanggap. Natanggal ako sa trabaho, napunta ako dito. Bakit ganito ang napangasawa ko? Hindi yan yung type ko. Bakit itoksig ganyan? Bakit hindi ako nakapagduwaya? Lahat. Hindi mo alam sa bandang huli, yun ang mabuti sa'yo. Nagsisisi ka? La abadan. Laysa hunaka mayusamma at tandam linafsika. Lianna hada hukman lillah wal imanu bihi rabban wa ilahan. Tanggapin mo to na ito ang itinalaga ng Allah sa'yo. Di ba? Anong sinabi ng Allah sa Quran? Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuhu. Hindi kailanman bababa mahuhulog ang isang dahon maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Ang Muslim, maski nagdarasal niya, sigurado pupunta sa masjid. Anong sasabihin natin sa hayya ala salah? La hawla wala quwwata illa billah. Walang lakas, walang kapangyarihan maliban sa kapahintulutan ng Allah. Wallahi, napunta ako sa masjid, napunta ako rito dahil sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah at hindi dahil sa lakas ko. Ilang mga tao na malakas, gusto makarating gawin niya ang isang bagay, hindi nangyari. Li'anna hada laysa min amrillah. Wa tashri'un, pangalawa, wa tashri'un ma lam ya'dhanillahu bihi wa tahakumu ila taghut wa taba'u ghaira syari'ati Muhammad wa tabdilu syai'in minha kufrun. Hadha al-kitab huwa alladhi yatakallam bihukmi haula'i al-kufr. Ano ibig sabihin nito? Ang sino man na nagtalaga, na ginusto niya, na tinanggap niya ang ibang batas na bukod pa sa batas ng Allah at yung paghukom na pagsunod sa mga tagut na labag sa Islam, labag sa kagustuhan ng Allah, wattaba'a ghaira sharia at sumunod siya sa maliban pa sa batas ng Islam o batas ni Muhammad, wa tabdilu syai'in minha o pagbabago nito sa mga batas ng Allah at batas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kufrun. Ustad, paano tayo sa Pilipinas? People's Republic of the Philippines under Code of the Philippines, PDT, gito ganito, mga number na ano. Ano yun?
nahnu fi aqaliyatil islamiyah. Nandoon tayo sa lugar na ang mga kamusliman ay kaunti lamang. Nandoon tayo sa lugar ng Kristiyano na kung ang kanilang batas ay ang katuruan nito ay para sa kabutihan ng panlahatan, pwede kang sumunod. Basta hindi batas na sasabihin sa iyo na sumamba ka kay Hesukristo o kay Buddha. O sumunod ka kay Kibuloy. O anumang mga batas na gagawin ikaw para sumunod sa ibang batas bukod pa sa Allah, yun ang hindi pwede, at pag sinunod mo yun, nagiging kufr ang itang tao. Pero kung ito ay para lang sa mga batas na kung saan nagkakaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, at walang gulo, at walang pagdating sa akida, sa pananampalataya sa Allah, sumunod ka. Wa ati'ullaha wa ati'ul rasula wa ulil amri minkum. Sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo at sa kung sino yung mga namumuno sa inyo. Ang mga namumuno dito, hindi sinabi na Allah na yung mga namumuno ng mga Muslim. Hindi. Maski Kristiyano. Pero kung totoo ang kanyang itinuturo at kung tama ang kanyang batas, sumunod ka. Meron kang gantimpala. At ang pinakamasaklap dito, na isa kang Muslim na anta takhruju minal jamaah. Lumabas ka saan? Doon sa pinagkaisahan na jamaah na may kapayapaan dahil ayaw mo doon sa isang mayor o gobernador, ayaw mo doon sa imam, ayaw mo doon kasi gusto mo magkalat ng lagim. Gusto mo magprotesta. Gusto mo na ganito magsalita-salita tungkol doon sa isang may kapangyarihan para lang magkaroon ng destabilisasyon at pagkawatak-watak ng sambayanan. Hada huwa mayusamuna al-khawarij. Yung mga khawarij na nauna na lumabas sila doon kay Ali radhiyallahu anha sa hukom ni Ali at saka si Muawiyah, yan yung mga khawarij. Kunti lang na makita nila na pagkakamali sa isang leader, umaalis na sila. Sa Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaa, aqidatuna laysa hakada. Sumunod ka sa isang hari, sa isang namumuno na maski makasalanan at magsabar ka sa pagtitimpi sa kasalanan na ginagawa niya, wallahi marlaki ang gantimpala na ibibigay sa'yo ng Allah. Kaysa sa lumabas ka, ang magiging epekto nito ay pagkakawatawatak ng sambayanan ng mga kamusliman. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا يَسْمَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْهَا فَقَدْ كَفَرَ. At ang sino man na paniwalaan niya, tangkiligin niya, na pwede kang lumabas dito sa kung anong batas ni Muhammad at saka ng Allah o sa pinagkaisahan ng sambayanan ng kamusliman, ang paglabas nito ay sinabi nila umalis ka nila, mas mabuti yan, pagiging kufr pa rin yun. Kufr na umalis ka at kufr yung tao na siya ay nag-utos. Bakit? Kasi pinag-utos sa iyo ay ang umalis ka doon sa batas ng Islam na pinagkaisahan ng mga kamusliman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dito rin, la ya'lamul ghaib illallah wahda. Man ya'lamul ghaib? Ha? Sino nakakaalam ng bukas? Punta ka doon sa Quiapo, sa labas, mayroong mga hula doon, mayroong pang mga sugal-sugal, kukunin niya yung kamay mo. Akin na yung kamay mo? Akin na? Yan. Kauto, ito, mahulog doon, na magiging pobre ito. Yan. Yan. Tapos pag hindi dyan nahulog, sabi niya, magiging makapangyarihan ka. Makikita pa niyong gihit doon, 2, 1, 3. Naku, magiging 3 ang asawa mo. Sabi mo naman, ang saya-saya ko. Alhamdulillah, nahulaan niya. Maraming salamat po. Nag-atag kapag kwarta na kufr yun. Wallahi, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang maabutan ng kabatayan na naniniwala sa mga salamangkero, sa mga manghuhula at nagpahula, namatay siya sa oras na yun, pagiging kufr. Hada maqalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamul ghaib illa Allah wa i'taqada anna ahadan ghairillahi ya'lamul ghaib kufr. Ang sino mang maniwala na sabihin niya itong taong ito ay magaling, nahuhulaan niya ang mga hindi nangyayari, mayroon siyang kaalamang itim, pamilya yan ni Mang Kipwing, sige, punta kayo doon sa kanya, at pag naniwala kayo doon, wallahi, kufrun. Bakit kufr? Dahil mismo ang Allah ang nagsabi sa Quran, la ya'lamul ghaib illa hu.
illa istithna biwahdihi. Siya lang ang nakakaisa na tunay na nakaalam sa lahat ng mangyayari. Tapos ngayon pupunta ka doon sa kamag-anak mo na sabi mo na manghuhula. At totoo. Ustad, bakit ganun? Totoo naman talagang nahulaan niya. Wala, Ustad, hindi ako makapaniwala. Yung lahat ng sinabi niya, nagkatotoo. Oh, sige, kayo na mga Muslim, sagutin nyo. Sige. Very good. Good answer. Natsambahan lang. Kasi manghuhula, utak mo, pairalin mo, manghuhula, hula. Nanghuhula lang siya. Nanghuhula-hula lang. Hindi makatotohanan. Baka Ustad, yung panliligaw ni Satanas, ano niya? Isa yun. Yan yung mga kampo ni Satanas. Dahil nag-uutos na maniwala sa kanila at magbulong-bulong at paniwalaan kung ano yung wa atakada anna ahadan ghairi la ya'lamul ghaib kufr. Ang sino mang isipin niya, Allahu Akbar, astaghfirullah. Teka lang. Ngayon pumasok sa isip ko. Paano kaya yung tao na sabihin niya na sa libingan ay walang parusa? Hoy mga Muslim, makinig kayo. Isang Muslim daw na nagsabi sa libingan walang parusa. Ano masasabi niyo? Manghuhula. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi lang 'yon. Za'ama li nafsihi annahu ya'lam fil ghaib fil qabr laysa hunaka adhab. Tinuring niya, hinukom niya sa sarili niya, na alam niya, nabatid niya, na sa libingan ay walang parusa. Nanghula at alam niya na walang parusa. Ano siya? Alam niya na walang parusa? O di pagiging kufr? At bukod pa dyan, mga salita ng Allah at salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, mag-ingat-ingat kayo sa mga taong mga ganyan na mapanil lang. Magsasada huli, sana magsada uli. At tanggapin ng Allah ang kanyang pagsahada. May narinig ako o na isinir na naman sa akin. Sabi niya, Ustad, tignan mo, sinir, nandoon daw, doon sa, sinulat daw niya. Madaliin natin. Para walang gulo. Hindi tayo nag-away-away. Ang sinong maniwala na walang parusa sa libingan, ay maniwala siya. Bigyan natin ng ng freedom. At yung naniniwala naman na may parusa, bigyan din ng freedom. Same, sige. At sana matupad na siya ang parusahan sa libingan. La ilaha illallah. Mata nagigariga dito mindaga kuan ka. O pamana, sudin sa Quran aguso hadis na di pangantangan ka pimbali nga malibog. Ginawa mong parang panghuhula ba? O pinaisi-isi mo? Dahil ang utak mo ang pinairal mo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayaw na natin yan. Gusto natin mag-move on. Ito ay relihiyon ng Allah. Poprotektahan mo to ng Allah hanggang sa araw ng paghukom. Ang sinong sumira sa relihiyon ng Islam, sino ang umalis sa Islam, sila ang kawawa at sila ang talunan. Ang Islam ay tuloy-tuloy yan hanggang sa araw ng paghukom. Nandyan ang Islam, ang may kawalan ay ang mga tao na umalis sa Islam, nag-iba ng kanilang mga pananampalataya, o tumigil sa pagdarasal, o gumawa ng lahat ng anumang mga hindi kaaya-aya sa Allah. Anong mawawala sa Allah? Innahu ghaniyun hamid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy na tunay na nilululhati ng lahat ng kanyang nilika na mayaman siya na pinupuri. Hindi niya kailangan na purihin natin. Hindi niya kailangan na sambahin natin siya. Tayo ang nangangailangan na purihin at sambahin siya dahil para ito sa kabutihan natin at sarili nating kapakanan at kaligtasan. Hala huwa. Kufr. Ma'al iman bi anna Allah yutalli'u ba'du risalatihi ala shay'in minal ghaib. Pati yung paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala
na pinapaniwalaan nila na mas maalam nila kaysa yung mga hindi pa napahayag, na nagbibigay na sila ng mga hukom. Yan, yung mga katulad yan, ng mga example na sinasabi natin. Kaya bro, para maging safe ka, ikaw, doktor, huwag kayong magbigay sa tanin ng buhay ng isang pasyente. Maski cancer pa yan, maski nangihinalo pa yan, ibubulong mo sa anak niya, tatay niya, maghingi na kayo sa kanya ng kapatawaran. Baka ilang oras, ilang araw, mamamatay na yan. Ikaw ang Panginoon, doktor, na nagsasabi ng ganyan. Paghingi ko for yun, bro. Natandaan ko, isang kamag-anak sa Marawi noon, nangihingalo, at ang hinihinga lang niya ngayon ay yung oxygen at saka yung makina. Sabi ng doktor, pag tinanggal yan, patay na yan. Yung pamilya niya, mayaman pa naman yung pamilya. Kawawa naman ang tatay natin na nahihirapan pa kang inihingan niya na yung makina. Tanggalin na lang natin yan. Kasi mamamatay din naman sabi ng doktor. Pinapahirapan pa niya, ang laki pa ng gastos natin. Wallahi, dito ka lang makakakita sa Saudi Arabia na hindi nila yung pinapatanggal. Ano tawag doon? Mercy killing? Hada fil Islam ma la yusama mercy killing. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Pag dumating ang oras na itinakda ng kamatayan ng tao, may makina, may oxygen, wala mamamatayan. Hindi kailanman mabawian ng buhay at mamamatay ang kahit sino man, maliban sa itinakda at gusto ng Allah na mangyari na mamamatay ang isang tao. Ngayon, pinaniwalaan mo nang nagpabigay sa kanya ng buhay yung makina? Si doktor? La hawla wala quwwata illa billah. Ayyuhal muslimun, istayqidu bi uqulikum. Sabi ng doktor dito sa Saudi Arabia, alam mo, nilalagay lang yan. Bakit? Kasi pagbubuhayin yan ng Allah na alam natin na imposible. Mabubuhay yan kasi ang Allah ang nagbubuhay. Huwa yuhyi wa yumit. Nasaan yung sinasabi ng Allah sa Quran na huwa yuhyi wa yumit? Siya ang nagbubuhay at siya ang nagtatanggal ng buhay. So, maski sinabi natin na mamamatay at wala ng chance na yan, patay lahat ang kanyang mga organ, wallahi kung hindi pa mamamatay at mayroon pang natitirang buhay yan, mabubuhay pa yan. Kaya hindi natin tatanggalin yung makina. Kasi kung talagang mamamatay yan, maski nandyan yung makina na bumubuhay sa kanya, darating si kamatayan, maski nandyan pa yan. Katulad na yun. Ari, sinong gusto natin example na mamatay ngayon? Halimbawa, ikaw, Juharto. La qadar Allah. Wallahi bro, kahit sinong mamatay ngayon dito, kung ikhlas tayo, nandito ka sa jihadun fi sabilillah. Hada huwa tarikun ilallah. Katatakutan mo ang kamatayan na talagang isinulat ito ng Allah. Ngayon, maganda ngayon ang buhay mo, nakaupo ka lang. Kung darating dyan si kamatayan na nakaupo ka, mamamatay ka. May mga nakita kayo na nandyan, na nagdarasal, namatay na agad bro, di ba? Dito dapat ang isang Muslim ay maliwanagan siya sa lahat ng mga kaganapan. Okay, tapos na yan. Tungkol sa mga, doon sa sinasabi natin ng mga al-i'tiqad, al-ilmi, al-tawhidul irada at talabi, li-tawhid al-uluhiyah. Pupunta tayo ngayon sa at-tawasul. Mama na tawasul. Ya ahlal Arab, ya ahlal Quran, ya ahlal hadith. Mama na at-tawasul. Ang tawasul ay paghingi ng dali. Huwag ka magturo, ikaw. Anong tawasul? Ari, tunay ka tawasul. Wa hunaka at-tawasulu thalathatu anwa. 3 uri ang tawasul. Mama na tawasul. Ayyuhal muslimun. Ha? Connection? Malapit na. Sige, ilapit natin. Connection? Meditation in English? Ugnayan? Pagpapaabot. Pagpapaabot? Paghingi? Paghiling?
Yan. Lahat yun, magpipinsan yun, lahat yan. Ang tawasul, mga kapatid, yung ikaw ay umihiling sa isang tao o sa iyong Panginoon o sa kahit sino na maaari niyang ipagkaloob o mangyari ang isang bagay sa pamamagitan ng iyong pananalig o paghiling sa Kanya. Naintindihan? Yun yung tawasul. Nakikipagtawasul ka, nakikipag-connection ka sa Kanya, iugnay mo na baka maari yung panalangin mo na siya ay magmanalangin siya dahil maaring ito ay tanggapin, tawasul yun. So, naintindihan ang tawasul? Pag hindi natin yan naintindihan, hindi tayo mag-move on dito. Kasi hindi nyo maintindihan ang tawasul pag hindi natin yan nakuha. Naintindihan ba ng mga Luzon, Visayas at Mindanao? Ha? Oh, very good. Very good, Abdul Salam. Paglapit. O ano yun sa Tagalog? Paglapit. Sa Bisaya, unsa siyang pag-ingon ana? Pagduol sa iya. Importante, dili magugma. Ha? Pagduol. Ano pa? Pag magbibigay ng pamamagitan. Yun, malapit yun. Di ba? Mamamagitan. Yun nga, meditation. Ang pagbibigay ng tawasul ay hunaka talatatu anwa. 3 klase ito. Unang klase, masyru'. Masyru' bima'na pwede. Pinapahintulutan at magiging ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang tawasul ay bid'i. Mamaana? Bid'i. Pangatlong tawasul ay mayusama syirki. Ayan. So, na-memorize nyo na yun. Bid'i, syirki, masyru'. Oh, sige, 3 yun. Sabihin mo, Ismail, Nurhaydin, ano yung 3 uri ng tawasul? Masyru', very good. Bid'i, at saka syirki. Ha. Ikaw, doktor, ano? 3. Una, masyru', bid'i, syirki. Masya Allah, na-memorize na agad. Oh, ikaw, na-memorize na nila. Ano? Masyru', bid'i, syirki. Abdul Salam, ano? Syirki. Rashid. Okay, very good. Ano ang masyru'? Pakinggan ninyo, ano ang masyru'? Ha? Ang masyru' wa huwa tawasulu ila Allah Ta'ala faqat bi asma'ihi wa sifatihi aw bi amali salih min al mutawasil aw bi du'a'i hayyi as-salihun. Allahu Akbar. Ganda. Ang tawasul na yung maghihingi ka o mamamagitan ka sa mga anong hiling mo, una ay pwede. Pwede itong maging ibada. Paano magiging ibada at pwede na ikaw ay humihiling diretso na mamamagitan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghiling sa kanyang mga pangalan na namumukod tangi at sa kanyang mga katangian. Allahumma antal ghani fa'aghnini ya Rabb. Ya Allah, ikaw ang tunay na pinakamayaman. Bigyan ako ng yaman. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi asma'ihil husna." Na kung anong mga pangangailangan nyo. Ya alim, pinakamaalam. Allahumma alimni bi annaka alim, alimul ghaib wa syahada. Ikaw ang tunay na nakakaalam. Ya qawi, ikaw ang tunay na pinakamalakas, ya Allah. I'tina quwwa li'annana nahnu du'afa. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kayo lahat sang katauhan, sabi ng Allah, lahat kayo ay mga mahihirap, walang-wala, maliban kung sinong bibigyan ng Allah ng biyaya at pahintulot. Pwede yun.
humiling sa Allah, dumiretso sa Allah sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian na namumukod-tangi lamang sa Kanya. Huwag mo gawin ng katulad ng mga kababayan natin na nagtatawasol doon sa mga itim na Nazareno. Hindi naman namin yan Ginoo. Bay. Kay kuan man yan, gigawa lang yan sa rekto, diyan sa Quiapo. Ngayon, alam mo, inahaplos lang namin at nangihiling kami na sana makarating ang aming hiling doon sa Panginoon sa Ama sa taas. La abadan. Paano mo yung lalabanan na yun ay mali sa Islam? Ha? Dalil sa Quran. Sino makakapagbigay ng dalil sa Quran? Na hindi ka pwede na makipagtawasol sa mga ribulto, sa mga patay. Hindi pwede. Anong dalil sa Quran? Ud'uni astajib lakum. Allahu Akbar. Pray unto me and I will answer your prayers. Khalas, intaha. Diretso na sinabi ng iyong Panginoon, may hiling ka, dumiretso ka sa Kanya. Huwag ka na pumunta sa ustad, huwag ka na pumunta sa sheikh, dumiretso ka na. Naalala ko, minsan nagkasakit si Hasan at si Hussein. Iyak ng iyak si Fatima, Az-Zahra. Dumating si Ali radhiyallahu anha. Ano, bakit ka nanananig? Sabi niya si Hasan at si Hussein, grabe na itong init ng kanilang katawan. So, kailangan pumunta tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aking ama, para umiling sa Allah na baka pwedeng magamot ang ating anak. Sabi ng mga pantas, pwede yun. Kung ginawa niya, kung ginawa nila. Pero masya Allah, ang tigib ng tibay ng pananampalataya ni Ali radhiyallahu anha. Sabi niya, hindi. Pwede yan, pero didiretso tayo sa Allah. Mag-ayuno tayo ng 3 araw, humiling sa Allah na magaling si Hasan at saka si Hussein. Gumaling si Hasan at si Hussein. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ ماذا يقول هنا في هذا الكتاب أو بعمل الصالح من المتواصل. Kung mayroon kang hilingin sa Allah, gumawa ka ng mabuti. Ano mabuting gawain? Pagbigay ng sadaka. May makikita ka dyan mamaya, walang pera, umihiling yung mga ganyan, yung dyan sa mga traffic light. May pera ka, ya Allah, ito lang ang natitirang pera ko. Ya Allah, ibibigay ko ito para sa iyo, ya Allah. At sana, ya Allah, yung hinihiling ko na sana makapasa ako, sana gumaling ang anak ko, sana makapasa yung anak ko. Humiling ka diretso sa Allah sa pamamagitan ng mabuting gawain na ginawa mo. Al-amalu salih min al-mutawasil. Al-jaza'u min jinsil amal. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang inyong matatamo. Maaani, anong ginawa mong mabuti? Hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan, sabi ng Allah. Anong gantimpala ng mabuti maliban sa mabuti? Dumiretso ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Aw bidu'a ila hayy salih. Mga panalangin ng mga tao na mga matitino, na matutuo, na makatotohanan, mga masyaikh, mga ustad, mga matakutin sa Allah. Bro, sa amin, sa Marawi, ganun. Oh, punta kayo dun kay ustad, punta kayo dun sa kay imam. Magbibigay 500, 1,000, pagkain, hilingin nyo sa Allah yung anak ko. Gagawin na naman si imam. Allahumma amin, ya Allah. Ang alam lang nila sa mga ustad na pag nagdua si ustad, puntain nyo si ustad, pakainin natin ka para magdua. Hindi nila alam na ang mga ustad, na ang mga masyaikh, ang mga ulama na lalong-lalo na, yung mga ulama na totoo na may takot sa Allah, na taglay sa Allah na takot, na gumagawa ng kabutihan, na sila ang pinakamamahal ng Allah sa sanlibutan. Dahil, pagkatapos ng mga propeta, ang sumunod ay ang mga alladhina yatba'uhum minal ulama. Wa innamal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Ang mga ulama, ang mga totoo na ulama, hindi sila nangangarap ng makamundong bagay, ng yaman, ng kapangyarihan. Ang kanilang ninanais ay kaalaman. Sa katulad na ganitong pagtitipon, maski pupunta ka doon,
Malaki ang grado ko, kadoktor ako, masteral ako. Tapos siya, nakatapos lang siya doon sa akuan. Tanawi, na doon ako makikinig. Allahu Akbar. Hadak, naun minal kibr. Bakit? Naubos mo ang kaalaman? Ha? Yusuf de Leon? Hindi maubos ang kaalaman, bro. Maski yan ay tanawi. At dito ako namamangha sa kapatid natin na si Yusuf de Leon, wala nuzaki ahad. Kahit saan lang at lahat ng mga Islamic center, kung kaya niya, pupunta siya. At wallahi hindi ko makalimutan na naantig ako sa kanya at yan ang dahilan bro kung bakit hanggang ngayon ay nananaliksi ka na mahal ka ng Allah sa mga ganitong pagkakataon. Isipin mo yung dating Haraj bro na napakalayo. Nilalakad niya yun papunta ng Batha. 1 oras bago dumating doon sa Batha. Tapos pagdating sa Batha, pawis na pawis pa, alas 7. Tapos ang madadat na lang niyan doon na tinapay na pandesal. Pero wala yun sa atin. Dahil ilm. Al-ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Hada huwa al-ilm ahammu shay. Wallahi mawala ang lahat, ang kapangyarihan, pamilya, lahat, pera, lahat mawawala yan. Ang kaalaman hindi mawawala hanggang sa libingan mo. Kasama mo sa libingan mo. Al-ilmu alladhi yantafi'u bihi. Kaalaman na kanyang makakasama sa kanyang libingan. So ang tawasul bid'i, pag narinig nyo ang bid'i, pabago. Di ba? Nagtatawasul ka na bago. Bakit bago ka? Ito ngayon ang uso, Abdurrahman. Mahilig kayo kasi sa uso. Ha? So, 2024 ngayon, yung kayo mga 1990s, naglalaro lang kayo ng mga text-text, mga dulin. Ngayon, hindi na ngayon, uso na ngayon. Doon tayo sa latest. Ha? Bid'i wa huwa tawassul ila Allah ta'ala bima lam yarid min asy-syar'. Ito yung pagtatawasul mo sa Allah, correct. Nagtatawasul ka sa Allah, walakin hadha at-tawasul ila Allah lam yarid min asy-syar'. Hindi kailanman natagpuan o nakitaan sa mga hadith ni propeta na ginawa niya. Sinong gumawa? Ang butsay mong kinabuhi. Ikaw ang gumawa sa sariling katang-isip. Ginawa mo yun. Hindi kasi dito ko na-feel, Ustad, mas maganda ito, you know bro, maganda na ganito na magtawasul tayo na maski hindi ginawa ni propeta. So, baka ma-appreciate tayo ng Allah. Na Masya Allah, hindi nagawa ng aking propeta, ay itong gagawa si Abdul Halim. Wallahi bro, katakutan mo ang Allah na magpabago sa relihiyon, Abdul Halim. Kamumuhian kayo ng Allah na gagawa ng mga pabagong mga pagsamba na hindi ginawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Hada min al-Quran. Kung ano ang idinating sa inyo ni Muhammad na sinabi niya gawin ninyo. Anong ipinagbawal niya, ipagbawal nyo. Fa'atu bi mithli ma stata'tum bihi yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam. Anong ipinag-utos ko sa inyo, gawin nyo ayon sa kakayanin ninyo. Lianna, mada? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang relihiyon, ayon sa kaya mo. Mayaman ito, nagbibigay ng zaka. Pobre ako, hindi ako magbibigay ng zaka. Isa na magbigay ng zaka. Ako pangangko lang eh. Ako ang bigyan nyo ng zaka. Mag-hajj tayo, lahat mag-hajj. Pero ako may sakit, hindi ako pwedeng mag-hajj. Hadawal Islam, very practical. Yun ang gusto ng Allah sa atin. Na hindi niya gusto na pahirapan mo ang sarili mo na gumawa at sumamba sa iyong Panginoon na hirapan ka. Ganun din. Sa tawasul sa Allah subhanahu wa ta'ala, maski ikaw ay dumidirekta sa Allah, tignan mo kung ito ba ay turo ni propeta. O anong sinabi dito? Lam yarid fi syar' katawassulu bidawatil anbiya was-salihin aw ja'ahum aw haqquhum wa hurumatuhum wa nahuhu dhalik. Ito yung pag ikaw ay namamagitan na sinasabi sa propeta. Tignan mo, pa kay propeta, hindi ka pwede magtawasul.
Allahu Akbar. Anong sinabi ng inyong propeta? Latatruni kama atratan Nasara Isa ibn Maryam wa qulu inni abdullahi wa rasuluh. Khalas. Huwag nyo akong sobrahin ng pagmamahal o sa katulad ng pagmamalaking masyado sa katulad, pagmamalabis, very good. Pagmamalabis doon sa ginawa ng mga Kristiyano o Hudyo kay Isa na anak ni Maria, na dahil nagmalabis na sila sa tingin na nila, sa pagmamahal na niya, dahil makapangyarihan siya, huy, Diyos na yan, kaya nabubuhay niya yung patay. Yung may mga sakit na kitong na nawawala, yung bingi, bulag, nakakakir, Diyos yan. So, simbahin natin. Yan ang nawala dahil sa sobrang pagmamahal. Kaya ikaw, Rashid, huwag kang magmahal masyado ng sobra. Papatayin ka ng buhay mo ang sino nagmahal ng sobra. Doon ka lang sa tama. Very good, bro. Masira lang ang buhay mo. Oh, may mga ikaw, Abdulaziz, hindi mo pa naranasan na hindi nakatulog ng isang gabi na na-inlove ka? Yung iba na buang? Parang hindi ka nakaranas niyan. Alam ko yan. Maski hindi mo sa akin sinabi, nakikita ko sa mata mo. Hindi ako manghuhula, bro. Pero we are on the same boat. Lahat tayo nakaranas niyan. Oh. La hawla wala quwwata illa billah, hindi pwede sa mga anbiya at hindi rin pwede sa mga salihun. Itanong mo kung ito ba ay ginawa ni propeta. Kung wala, khalas, utruko. Iwanan mo yan. Dahil mga kapatid, ang pagsamba, ang tatanggapin ng Allah ay ang pagsamba na naaayon sa turo ni propeta. Huwag kang magbago. Hada huwa ma yusamma bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Lahat ng pabago sa reliyon na pagritual ay ito ay ligaw. At ang ligaw, ang kanyang paroroonan ay ang impyerno. Kalas, sino nagsabi? Si propeta. Pag sinabi ni propeta, wala nang obra. Maski sinabi ni Sheikh Bimbas, hindi, mali ka. Kalas, Sheikh, bakit? Sinabi ito ni propeta. Ano, unahan mo si propeta? Nahiman to, ay karangan nakasagi nga maranwago pa na dapan sumpaa. Asala ko din yan ipamrakan. Takfirullahiladim. Okay. Pangatlo, mada yusamma? Shirki. So, ano yung shirk? Pagtatambal. Paano mo itinambal? Sim-sim, sawa-sawa. Inihambing mo siya. Paano yun? Ashirki, huwa ittihadul amwat. Wal amwat, wawasaitu fil ibadah. Ito yung pakikianib, pakikipag-ugnayan sa kanino? Katong mga namatay na sa libingan. Matanong ko kayo dati na mga Kristiyano, nakikipag-usap kayo dun sa patay na sa libingan? Yung iba. Di ba? Hindi. Nakaburol o nandun sa libingan. Hindi kayo nakapanood ng mga pelikula ng Pilipino? Anong sinasabi niya? Hindi lahat, pero yung doon sa oy papa, bantayan mo kami ng anak mo, ha? Patay na yung babantayan kanyo. Oh. Hindi ko alam kasi yung kapitbahay natin na nililigawan niya ako ngayon. Sana papa, hindi kita ipagpapalit. Patay na yun, makakapagsalita. Ano, dadaan na paro-paro? Parong puti. Nakaranas kayo niyan, ha? Na-experience nyo. Iba talaga yung may experience na ikukwento niya, Abdulaziz. Di ba? La hawla wala quwwata illa billah. Okay. Ashirki, yung ikaw ay naguugnay na itinuturing mo ang mga patay na sila ay makakagawa sa iyo ng pakinabang sa mga hiling mo at ito rin ay nagiging pagsamba na sa kanila. May mga tao kaya na sinasamba na nila ang patay na. Alam niyo yun? Meron, patay na sinasamba nila. Ang dami. Oh, si Jose Rizal.
May mga grupo ngayon ng mga Kristiyano na Rizalista, di ba? Oh, patay na si Rizal, sinasamba nila si Rizal. Punta ka doon sa amin sa Marawi, nakatayo doon si Rizal. Doon sa park ng Rizal Park, nakatayo. Pero nabumba na ni Duterte ang Marawi, namatay na rin si Rizal. Nasira na yung monumento niya doon. La ilaha illallah. Wa du'a'u wa talabul hawaij minhum wal isti'anatu bihim, at ano pang mga uri nito. Ang shirk ay ang pakikipag-ugnay mo sa mga patay na at humihiling ka sa kanila, at yung iba sinasamba na nila at paghiling sa kanila sa mga pangangailangan mo. La ilaha illallah. At ang pananalig sa kanila. Katulad nun, bantayan mo kami, sana lagi ka nandyan sa amin. Tapos pag namatay na ilang araw, uy, nandito na si Anunyo, binabantayan niya tayo. Walang mangyayari sa atin. Kasi babantayan na tayo ng patay. Mga kapatid, wallahi marami tayong dapat malaman at matuklasan patungkol sa akida, sa tauhid, na kung saan magpupukaw at magkukorek sa mga dating mga ginagawa at paniniwala natin na mga gawain. Nawa, insyaAllah, sa mga darating pang oras at bigyan pa tayo ng Allah sa susunod na linggo, insyaAllah ay kukunin natin, maganda ito, ang Quran, Kalamullah, wal Jama'at, wal Imama, wa ahamu kasais minal, ahlusuna wal Jama'a, at dyan magtatapos at kukuha na naman tayo ng ibang topic ng discussion patungkol sa akida. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.